Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay, ating pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng President Marcos Admin Economic Development Facing Strong Economy according to PSE o yung ating Private Sector Advisory Council. Ang ating administrasyon ayon sa PSAC o Private Sector Advisory Council ay nasa epesyente at pagpapaunlad sa modernisasyong hakbangin ito at pagpapalago ng infrastruktura at logistic sector. So, yun. At ang pagpapalago ng infrastructure at logistics ay malaking pagpapalago upang ang presyo ng bilihin ay bumaba. Ang ating daan, transport at mga shipments na pagpapalago at pag-iibay, madali nitong mapapaunlad ang bansa. Nais ng ating Pangulong Marcos na ang lahat ng port ay aktibo upang ang ating produkto ay madaling umusad. So, yun. So, ngayon ay ito yung ating tinukit na ating pamalaan na kung saan ay yung according to Private Advisory Council ay napakabangin ng ating pamalaan na kanilang sinusuportan bilang kanilang konsultasyon sa ating administrasyon Marcos para ito ay magkaroon ng mahusay na pagpapalago ng ating ekonomiya kung saan ay nagtuon o pinalalago ng ating administrasyon yung ating shipments at saka infra yung pagpapaganda ng mga kalsada, tapos sa logistic yun yung shipments, halimbawa yung support ginawa ng ating Pangulong Marcos na 24 hours a day yung shipments ng port na mula doon sa ibang bansa o yung import-export at saka iba't ibang gawain ng ating sa port area. So yan ay ginawang 24/7 ng ating Pangulong Marcos para maging efficiente. So ngayon yung hakbangin na yan ay makapagpapababa ng presyo ng bilihin. So malaking bagay yung sistematiko na hakbangin na yun. Napapadali yung transportation ng mga produkto tungo doon sa pamilihan o sa mga konsumer. So ang Human Rights Promotions ay maging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya. Sa isyong ito na hakbangin ng ating Pangulo sa pagpapalago ng ating ekonomiya at bansa ay ating sinusuporta ng kanyang hakbangin at mga konsultasyon ng PSAC upang ang pamamahala ng ating administrasyon ay maging mahusay. So yun. So tayo ay sumusuporta sa hakbangin, vision at pamamahala ng ating Pangulong Marcos at yung konsultasyon sa kanya ng PSAC nga na ay yung kanilang mga hakbangin na ito ay makapagpahusay sa ating ekonomiya at nakapagpapababa ng presyo ng bilihin para tayo ay makapamili ng abot kaya. Yan. So ang ating paghahatid ng produkto at importasyon na pinag-uusay ng ating pamalaan ay malaking bagay sa kaunlaran ng bansa upang lumago ang ating ekonomiya. So, ang pag-ibayo ng logistics sector sa kailangan upang ang produkto ay mapangalagaan na mabilis na madala sa publiko. Sa ganitong bagay, ang pagbaba ng presyo at mahihatid ng produkto ay nakagagaan sa ating publiko. So, yun. Yan ang isa sa pinakamagandang bagay para o solusyon to ease our inflation o yung pagtaas ng bilihin. So, kanilang pinaganda yung daloy ng ating pagdadala ng produkto from the importation. Yun nga lamang mayroon tayong mga importasyon
para tayo ay magkaroon ng mga yan, pagbaba ng presyo ng bill. Yung iba nga at sana yung ating mga lokal na mga farmers o nasa agri ay yan din ay nakapag-iis din sila ng kanilang tungo doon sa pamilihan through farm to market route. At gamit din syempre yung mga port kung galing sa iba't ibang parte ng ating o inter-island yung mga shipment. Malalaking bagay yun kung sa ganung bagay. Kaya yung transportation isa sa mga nagpapalaki ng presyo ng bilihin natin. Pag masama yung kalsada mo, tapos hindi yung transportation nga at saka yung lalo sa port, so naantala yung produkto at mahal yung nagiging transportation expenses na magpapamahal yung ating mga produkto. So ngayon kung mabilis, so medyo mumura yung produkto mo. At kung ang produkto mo ay nasisira, so yan ay mabilis maidala sa publiko para hindi agad masira. Kasi kapag nasira yan, problema na malugi ng ating mga businessman, or siya ay madaling hindi maganda ang magiging kapag siya ay madaling masira kapag matagal. So maging magandang resulta sa ekonomiya kung sa transportation pa lamang ay nagkakaproblema na yung ating mga negosyante. So yan. At hindi nadadala sa publiko yung mga produkto. Yan, sa isang banda ay nangangailangan ng liglong ang ilang daan na residente sa Cagayan de Oro na nawala ng tirahan dahil sa demolisyon at pang-aagaw ng kanilang lupain. Ang nasabing pagtatalo sa pag-aari pa na nauwi sa demolisyon ay dapat na pakialaman ng ating mataas na pamahalaan upang marisolba ang usapin ito. So another issue na naman ngayon ng agawan ng lupa sa Cagayan de Oro naman na ito mga sinasabing informal settlers, according to meron silang titulo, pero ito ay inaagaw ng isang asosasyon ng magsasaka para i-claim na sila may-ari dito. So ngayon ay apektado almost 100 of resident houses o residente doon ay apektado na mawala ng tirahan, including yung may hawak ng titulo. So yun yung malaking problema nila. Nagtatalo sila na na-demolish yung mga bahay-bahay nila. Problema ngayon, saan nilipat yung mga tao? Walang tirahan. So sana matulungan ng ating WD ang mga residente upang maaaring hanggang ngayon ay walang matiran at malipatan dahil doon sa demolisyon at maaaring makain pansama dahil sa demolisyon. So relief at mga pansamantalang matitiran para may matulungan. Sana matulungan ng national government, even doon sa local din nila na mayroon pansamantala silang ayuda, relief at matitirhan doon. At kung anong relokasyon nga yung kanilang malilipat. So yung parang pamal-pamal, gumagawa na rin yung hakbangin para meron silang malipatan. So ngayon ay ang pinakamahalaga bago magkaroon ng relocation ay siguro accommodation muna para samantalang may matulugan yung mga tao at mga relief sa kanilang kalagayan. Pero kung meron mga nasaktan, dapat magamot. So ngayon ay mapag-usapang mabuti sa lalong madaling panahon yung legal issue ng ating pamahalaan yan. Kasi nga, pag minsan ay nangingibabaw yung maling desisyon. So kaya kailangan pakialaman bakit halimbawa yung asosasyon ng magsasaka laban doon sa informal. Sino ba talaga yung dapat magmay-ari ng lupa? Sino yung dapat mag-hawak? Mukhang pareho silang walang ron. Mukhang pareho silang umu-occupy lang doon at wala talagang original owner na kung saan ay 1970s parehas na o 1970s pa umu-occupy yung sinasabi ng mga informal settler na meron daw naman silang titulo. So di ba yung kalakaran ng ating pamahalaan kapag halimbawa yan ay government property, katira ka na noon na napakahabang panahon, maaaring award na sa iyo ng pamahalaan yung kung lalakarin yung mga papel nila, eh meron na raw silang papel doon. So ngayon, ang dating government ay dapat ay malinis kung ano i-award yung mga lupa na yun para
para may mas mahusay tayong kalakaran, para yun ay puproseso in a legal and a proper way. Hindi ka basta nagtirik ng bahay doon, informal settler ka ron kapag gano'n, di ba? Pero meron tayong, di ba, parang kalakaran, pag tinira mo na yun ng mga 20 taon, wala nag-claim, parang pwede mo nang i-apply ng titulo ng lupa na yun, di ba? Parang gano'n. So ngayon ay para maging proseso na sa iyo yun or title. So ngayon ay parang nag-aagawa sila. So sana mabuti yun. Kung paano ang awardship ng lupa na yun. Maaari sa gobyerno yun or sino man yung legal title. So tingnan mabuti yung legal title, ang ina dapat i-award doon sa mga magsasaka ba o yung sa informal settler. So parehas lang sila may karapatan kung may-ari. Diba? So ngayon sana ay maging parehas yung ating pamahalaan dahil syempre parehas na nangangailangan yun. So ngayon ay tingnan mabuti kung paano ang gagawin ng ating pamahalaan. In the other hand, yung ibang mga informal settler doon ay willing ma-relocate. So sa ating tingin dyan ay yung pabahay program ng ating pamahalaan, solusyon doon sa ilang informal settler. So ngayon ay makaka-avail sila ng pabahay program ng ating pamahalaan para mayroon silang tulong. So sana ang gawin ng ating pamahalaan. So ay hindi naman ganun kadali para magpatayo ng bahay, di ba? Abutin ka rin ng mga 6 na buwan o 5 buwan para patayo mo ng bahay yung isang katutang 300, di ba? Dami. So sa usapin ng legal at tingnan mabuti ang legal document ng nasabing nagmamay-ari, bagong nagmamay-ari na asosasyon ng magsasaka kung saan nasa 9 hectares itong pinag-aagawan. So ang iba ay willing na lumipat sa relocation site kung mayroon. So makatulong dito kung ang mga settlers di umano ay talagang hindi kanilang lupa at ang titulo nitong sinasabing may-ari ay hindi genuine. So malaking bagay yung pambansang pabahay ng ating gobyerno or yung SUD to help informal settler na mayroon silang makabil sila ng pabahay program as a relocation site nila. So ngayon tingnan mabuti kung doon na mismo sila magtatayo ng pabahay or para sa 9 hectare na yun, kung yun ba para sa magsasaka, kung yun ay nakukultivate for agrarian. So kung nakukultivate for agrarian or ito ay dapat ay tirahan, tingnan mabuti, diba? Ng ating pamahalaan. Awardship at sino ang dapat makinabang, yung mga magsasaka o yung mga informal settlers na yun ay kanilang tinitirahan, o ito ay dapat na makatulong yung 9 hectares for farming yun, para doon sa magsasaka at tirahan na rin nila siguro. So we hope makatulong ang pambansang babae nga ng Pangulo dito kung mapatunayan na walang titulo ng yung mga informal settler. Kung mayroon ay hindi dapat sila sana nga paalisin dahil nga siyempre kung halimbawa yung mga titulo ng informal settler doon, halimbawa yung pag-aari ng ating pamahalaan, either sila ay may titulo or not, kung yun naman ay inoccupy nila 1970 pa, teka, mukhang meron na yata silang karapatan na makapagpatitulo. Halimbawa ngayon pa lang nila papatituluhan yan dahil si yung nag-claim ay ngayon pa lang nag-claim, yung other na wala pa rin silang talagang title doon. So awardship ng gobyerno titingnan dyan kung ang ibibigay yun. So sana maging patas yung ating pamahalaan from the informal and magsasaka to the farmer kung hindi dapat i-award yung lupa na yun na maaari pag-aari ng gobyerno ang mga lupa na yun 9 hectares. So sana ay matulungan ng ating Pangulo Marcos, matulungan sila nung mataas na pamahalaan yung problema na yun ng mga agawan sa lupa. Malaki din yung agawan nila at maraming pamilya yung nawala ng tirahan doon. So, syempre kawawa sila sa pupulutin yung napakaraming pamilya na yun kung doon sila nakatira. Diba? Sa lansangan. Napakaraming informal settler ang maninirahan na naman sa kung saan sa ang parte noong lugar ng Cagayan de Oro para maging squatter sila ron. Diba? So dapat ang pamahalaan na gumawa ng aksyon at yung lokal na pamahalaan doon para yung mga informal settler doon ay hindi mag-i-squatter kung saang parte ng Cagayan de Oro o FCD pa sila kung sila ng ating bansa para maging squatter. Diba? So they need ay sa ngayon, sa tingin natin, temporary
matutuluyan para masettle muna yung legal issues. And after settling the legal issue, kung talagang kinakailangan bigyan sila ng babae program, saka siyempre yung temporary nila, magiging temporary na rin hanggang di natatayo yung mga bahay na kanilang paglilipat. Diba? So yun, muli ay maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mga unang Pilipino, at yung ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid at tugunin yung karapatang pantao. Yung mga Pilipino naman, maliwanagan at sumunod tayo dun sa pamahalaan. Suportahan natin yung karapatang mabuti, mamahala, patas ng hustisya. At sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, walang sigalutan yung pamahalaan at mamamayan. Tayo ang pamunlad o tayo makapamumuhay ng maunlad. Tigit sa lahat, tayo ay sa buhay ang ating mabuting balita o pananampalataya at makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos at tayo ay may payapang lipunan. Yan, maganda nga po sa inyo lahat at God bless you all. Sana nakapagsabot naman ng human rights promotion sa linggong ito hinggil doon sa karapatang tao na issue na ating natutunan nga po sa inyo lahat.